Buhay at personal na nasilayan ng publiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng ika-84 na taon ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan kaninang umaga. Ito'y sa gitna ng kumakalat na mga claim online na umano'y nakaratay na sa hospital ang Pangulo dahil sa malubhang sakit at may iba pang nagpapakalat na patay na raw ang Pangulo. Sa kabila ng mga ito ay sinagawa ang live coverage ng pagdalo ng Pangulo sa seremonya na direktang nasaksihan ng publiko. Sa kanyang talumpati sa nasabing aktibidad, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at katatagan ng mga veterano sa Bataan. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Tiniyak din ng Presidente ang patuloy na pagbibigay ng benepisyo sa mga veterano. Ayon sa datos, nasa 2,630 veterans at kanilang dependents na anya ang nakinabang sa Veterans Hospitalization and Medical Care Program noong nakaraang taon. Umaabot naman sa mahigit 146,000 ang tumatanggap ng buwanang pensyon bukod pa sa scholarship grants para sa kanilang dependents. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare or VALOR Clinic. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa harap ng kasalukuyang mga hamon. Anya maaaring iba na ang anyo ng mga pagsubok ngayon kumpara noon, ngunit sa esensya, sinusubok pa rin daw ang bansa sa parehong paraan, lalo na sa kakayahang manatiling matatag at nagkakaisa sa harap ng nararanasang crisis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. Sa gitna nito, sinabi ng Pangulo na magsisikap ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng mga hamon sa mamamayan. Samantala, iniulat naman ng Presidential Communications Office na na-monitor ng kanilang anti-fake news desk ang sudden at coordinated surge ng disinformation sa social media tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kinwestiyon ni PCO Acting Secretary Dave Gomez ang timing ng pagdami ng disinformation at tahasang tinukoy na malinaw na layo nitong pabagsakin ang gobyerno. Sa kabila nito, sinabi ni Gomez na hindi magpapaapekto ang Pangulo sa mga kumakalat na issue, lalo't nasa gitnaan niya ang bansa ng National Energy Emergency. Anya na nanatiling nakatuon ang Pangulo sa pagtugon sa energy concerns at sa pagbibigay ng tulong sa pamilyang Pilipino. Ayon kay Secretary Gomez, tinutuntun at dinudokumento ng PCO ang bawat post at bawat comment na pawang mga kasinungalingan. Gagamitin anya ang mga ito bilang ebidensya sa isasampang kaso sa korte. Babala ng opisyal, tutukuyin nila ang mga salarin at pananagutin sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.